We believe that people can actually manage and navigate through traffic, kahit nag-ano man ka-traffic yan, as long as it is predictable. As long as predictable. Yan ang prinsipyo namin dyan sa management ng traffic. We want traffic to be as predictable as possible. Na pag sinabi ng tao na pag umalis ako sa bahay ko ng alas 6, alas 8 nakarating ako sa bahay ko, dapat ganun ang mangyayari. Maplano. Ayaw natin yung aalis siya ng alas 6. Hindi niya sigurado kung anong oras siya darating ng opisina. So we want it to be as predictable as possible. So in coordination with the DOTR, the bus lane, and the bus transport systems, yung MRT natin, LRT natin, we're trying to make sure na ang mga kalsada is flowing in accordance to the expectations and making things predictable for the... Well, MMDA was established by RA 7924 and it has 7 key areas na concern talaga. Yan. Number 1 is yung interagency coordination, yung regional, essentially yung regional planning, siya yung pinaka coordinating body ng lahat ng mga 17 LGUs. That's the number 1 at pinaka-primary na trabaho talaga ng MMDA. Second, meron kaming flood control, solid waste management, traffic, health and sanitation, public safety, at pagkatapos yung removal of the urban blight. So, kasama sa naging trabaho ng MMDA yan. So, sa ngayon, may mga calls sa isang congressman for it to be overhauled kasi ang 7924 nga is more than 30 years na rin na batas. So, gusto niya yung mga iba-ibang mga trabaho is strengthen, pati ang mga mandato, plus pati mga funding. So, let's see what Congress does with it. Right now, we are focusing on making sure that Metro Manila is moving. Kaya yan yung isa sa mga pinaka-programa na centerpiece project namin ni Chairman Don Artes na keep Metro Manila moving. We believe that people can actually manage and navigate through traffic, kahit nag-ano man ka-traffic yan, as long as it is predictable. As long as predictable. Yan ang prinsipyo namin dyan sa management ng traffic. We want traffic to be as predictable as possible. Na pag sinabi ng tao na pag umalis ako sa bahay ko ng alas 6, alas 8 nakarating ako sa bahay ko, dapat ganun ang mangyayari. Maplano. Ayaw natin yung aalis siya ng alas 6. Hindi niya sigurado kung anong oras siya darating ng opisina. So we want it to be as predictable as possible. So in coordination with the DOTR, the bus lane, and the bus transport systems, yung MRT natin, LRT natin, we're trying to make sure na ang mga kalsada is flowing in accordance to the expectations and making things predictable for the community. Now, on the flood control, tatlo ang pamantayan sa flood control. Paano natin i-assess kung ang flood control natin is, ito ba ay improving or paano ba ang basihan? So together with the DPWH, tatlo yan. Number 1, extent of flooding. So, yung historical data, historical basis, dapat ma-compare natin na dito sa ganitong panahon ay ganito ang extent ng flooding sa ganitong level ng ulan. Pero nung nagkaroon na ng project at engineering interventions at kung ano pa mga intervention na ginawa natin, ito na yung extent ng flooding, mas kukunti na dapat. To show na nag-improve tayo, mas kukunti dapat ang inaapektuhan. In this last habagat, na grabe ang mga lumabas sa social media na talaga, totoo naman talaga na may lumubog naman talaga. Pero may mga areas na hindi naapektuhan. Na dati, traditionally, dyan sa Marikina, ang daming lubog. Pero kumunti na. Kamanaba, supposedly, maraming lubog yan dahil below sea level yan. Pero maraming hindi na rin na tinamaan dyan. At pagkatapos, may mga areas naman na, yun, tinitingnan namin ngayon kung bakit ang Parañaque at Las Piñas area, yung river system doon, bakit umapaw? So, yun na naman ang titingnan natin. Kaya kasama sa mga pinarioritize sa Presidente, yung Parañaque Spillway. So, intervention din uli yun. So, unang parameter yon na extent of flooding, comparison ng before and after ng mga implementation of projects. Pangalawa, yung depth ng pagbaha. The depth of the flooding or standing water. May mga times na, good morning, Kong. Kung Terry. Hindi tayo narinig. Yatatap. So, may mga, sir, good morning. May mga times na talagang wala ka magawa. May standing water talaga, depende sa ulan, no? So,
ang comparison naman yan, sa ganitong level ng ulan, ganito ang baha dati. So sa ngayon, ganito na lang. So yun, malaman natin na nag-improve tayo. Kung, sir, good morning. So, doon natin malaman na nag-improve at effective ang ating ginawang engineering intervention. Pangatlo is yung bilis ng mabilis ng pagbaba, bilis ng paghupa. At nakita naman natin, no, there were testimonials na umapaw yung G. Araneta at saka E. Rodriguez Avenue. Umapaw talaga. Kasi wala tayong, talagang nangyari, hindi mo madina yon. Pero, nung tumigil ang ulan ng alas 2, alas 7, wala na yung tubig sa kalsada. Which, pag tinanong mo ang ibang mga tao, ang mga tao na nakatira ron, ang sabi nila, 18 to 24 hours bago mawala ang tubig doon. So, there's something that we have done right in that manner. Pero hindi natin ibig sabihin na perfect na yung ginawa natin. Marami pang dapat gawin. Hindi natin dinidinayan. Kasi nga, talagang yung pagbaha kasi, napakarami rin ng factors. Several factors. And number one factor na hindi talaga maiwasan dyan, yung lakas ng ulan. Nakita natin na pag malakas ang ulan, ang lakas ng ulan ngayon is a little bit different. The climate change is really here. Nakakita na there is, pati ang oceans natin, tumataas. Ang ating lupa ay nagbababa. Tapos, umiinit ang hangin. Pag mainit ang hangin, mas maraming moisture na mahahawakan na ma-accumulate. At pag bumagsak siya, mas malalakas ang ulan. So, nakikita natin talaga yon. And pangalawa, siyempre, andyan yung design capacity reduction, basura. Ito ang ating drainage system, interplay ng kanal, estero, main rivers, pumping stations, at iba pang mga engineering facilities na designed to whisk away water from where it should not be, like karsada, subdivision, mga residential area. Pero kung yan ay mabarahan ng basura, ay problemang malaki. No. So that's one also. Kasama siyempre yung natural design capacity ng ating mga waterways and ng ating drainage system. Kasi si Sac Beans mismo, last Monday sa pulong sa Malacanang, talagang aminado siya na luma na yan, especially dyan sa mga UST. Eh, dati, hindi pa naman ganun karami ang mga buildings dyan. Sa ngayon, napakarami, tumaas ang population, pero ang drainage system nandun pa rin at silted pa nga minsan. So, kaya kailangan kiniklear namin yan, minamaximize ang kanyang capacity. And of course, kasama na rin dyan sa reason ng pagbaha, yung urbanization. Talagang with the urban jungle being continuously sprouting everywhere, no? Dati, ang lupa natin, ito lang. Eh, andyan ang mga tao nakatira. May mga bahay. Sa ngayon, ang mga bahay, high-rise na. So, ganyan ang kaliit na lupa, pero ang nakatira, napakarami dahil nga may building yan. That places stress dyan sa ating environment, especially sa mga infrastructure at mga utilities natin. So, kasama yan sa mga naging reason ng pagbaha. Kaya, pag tinitingnan natin yung assessment natin, sinisiguro namin, balik kami sa tatlo palagi, extent ng pagbaha, yung taas ng tubig, at saka yung bilis ng pag-recede niya. So that's how we rate the effectiveness of our system. General, kinakailangan po bang magkaroon na uli ng muling pagtanaw sa pangkalahatang plano sa flood control? Kasi yung pong mga factor na sinasabi na nakakapekto ng pagbaha, yung lakas ng pag-ulan, hindi po naman nagbabago yan ng 50% taon-taon eh. A fraction of a percentage lamang ang dinadami o binabawas sa pag-ulan. Yung pagdami ng tao, hindi po naman dumodoble ang tao overnight. 2-3% lamang yan annually. So, ang tanong ko po yung nagagaling sa predictable eh. Yeah. May data. Pero bakit ang lagi pa po namin naririnig, parang, kasi sinauna yung ating sistema ng flood control system. So, dapat po bang MMDA na ang magplano ng flood control system ng Metro Manila, gaya ng pag-aalis sa DPWH sa mga farm-to-market roads, ibinigay na sa akin siya nagpapatupad dapat nito? Alam niyo ho, tama ho yun na predictable at hindi naman ganun kalaki ang changes overnight sa operational environment. However, siyempre yung ating naka-in place na mga systems,
Yun nga, aminado tayo na noon pa ginawa yan eh. Andiyan na yan eh. It's not overnight also na gumagawa ka ng kanal. Di ba? It's not overnight also na nakagawa ka ng estero, ang ilog, palaparin mo or i-dredge mo. Hindi naman overnight din yan. So, accumulation na yan ng ng so many factors na kung bakit hindi na akma or kailangan na talagang i-adjust yung ating infrastructure sa prevailing environment. No? Sa ngayon, MMDA na po ba dapat ang gumagawa ayan, nun? susunod na tanong dyan, kung MMDA ba yan dapat or DPWH, interplay ho yan. Interplay ng full government approach. Kasi hindi mo naman masabing, dahil MMDA kami, hindi kami parte ng gobyerno or DPWH, hindi parte ng gobyerno. May kanya-kanyang expertise kasi. So, I think there might be a reason, there might be good reason to examine the task allocation. Pero, well, mapapag-usapan, no? Pero pare-pareho, at the end of the day, these are all part of the government. Okay? So, dapat, wala yung, dito sa amin, ganito kasi, dito sa kanila, ganyan kasi. I don't think na it will do any good sa paghahanap natin ng solusyon dito sa ating problema kinakaharap. Di po ba may prinsipyo sa management general ng concentration, delegation? Yeah. Para hindi masyadong kalat ang paa. Ika nga ng mga Tagalog, yun nagpapatupad. Sa dami ng problema sa buong bansa at sa dami ng iskandalo ng ibang ahensya, hindi ko kayo dapat, niyan, i-fractionalize na lang natin para concentrated na lang. Kung Metro Manila, MMDA. Outside ng Metro Manila, saka na lang din ibang departamento. Yeah, that's one good argument na if you forward nga. Kaya nga may congressman tayo, si Congressman Joel Chua, na may proposal siya na i-re-examine yung enabling law ng MMDA. And it will really come out in the debates. Yung pong basura, sa palagay niyo po ba, of course, maraming basura kahit saan. Pagka nga daw nasa Metro Manila ka, hindi ka nalalayo sa 5 metro, may basura na. Hindi ko kaya dapat i-revisit na yung Clean Air Act na ipinagbawal yung pagsusunog ng basura. Sineseparate pa. Maraming procedure para magtapon ng basura. Pinaghihiwa-hiwalay yung nabubulok sa din nabubulok. Pero sa truck ng basura, magkakasama din. Yeah. Hindi ko kaya dapat maging practical tayo sa ganitong klase ng mga problema ng bayan. Tama po yun. Quarter of a century ago, ipinas natin ang Clean Air Act. No? 25 years later, iba na ang teknolohiya. Tama yun, no? 25 years ago, tama yun na may reason kung ba't ayaw natin ng sunog. Dahil binabanta, kaya nga pangalan, clean air. Air is a very important part ng ating environment. So, pinoteksyon na natin. Pero with the advent of new technology, it's time now to revisit the law to make sure na ang ating batas ay angkop sa pangangailangan natin at sa operational environment nga. So, tama yun. Dapat talaga i-revisit ang Clean Air Act. Okay. Number 2, basura. Yung basura kasi, palagi kong ang ini-espouse ko dyan, dalawang segment talaga ang dapat nagtutulungan dyan. Gobyerno at ang tao. Okay? Pero syempre, hindi pwede talagang sisihin ng gobyerno ang tao at conversely ang tao sisihin ng gobyerno. Although syempre, talagang tanggapin natin, mas malaki ang responsibilidad ng gobyerno na magtayo ng sistema kung paano dinidispose ang basura na ito. Collection, yung transport natin, at saka yung eventual disposal. No? Kung yan ay sa in-between there, from collection to eventual disposal, kung in-between may dadaanan na mga WTE, segregation, MRF, etc., gobyerno may gawa niyan dapat. At yan ay dapat sistemang epektibo para siguraduhin na at the end of the day, ang ating basura ay disposed of properly. Now, ano naman ang parte ng tao? Unang-una, ang manufacturer ng basura ay ang tao. So, sana naman, ang obligasyon naman ng tao, huwag namang dagdagan pa ang stress. Ang design capacity, kasi lahat naman ng sistema may design capacity. So, ang disposal mo, ito lang talaga ang design capacity niyan. So, hindi yan, including yung floodings natin, may design capacity yan. Obligasyon naman ng taong bayan na huwag namang dumagdag pa sa problema, bagkos ay sumunod sa batas, bagkos ay suportahan ang sistema sa pamamagitan ng pagsunod sa batas at regulasyones. Like for example, segregation. The segregation can actually be done. May mga areas talaga na maayos ang with
with due respect sa iba pang mga localities, ano? Pero ang mayor namin at saka congressman namin, talaga namang they were able to continue yung tradisyon ng kalinisan na sinimulan ng isang mama na ang pangalan ay BF. Yes. Talagang hanggang ngayon, hindi ka maglalabas ng basura mo. Kung halimbawa sinabing sa ngayon ay ang mga na hindi nabubulok ang kukunin ng truck, yun lang pwede mong ilagay dahil titingnan naman ng basurero pag hindi yan. Hindi po pwede yan. Bukas na yan. Sa ibang araw na yan dahil ibang araw ang schedule na para pick upin yan. So, pag may sistema, okay yun. Talagang gobyerno ang may gawa. Pero kailangan suportahan ng tao. Huwag nang dumagdag sa problema. And pangatlo, talagang yung disiplina, ako'y naniniwala ganito Ako'y naniniwala na ang Pilipino, innate, maayos tayo ng mga tao. Individually, maayos tayo ng mga tao. Sa pamilya, malinis tayo sa ating mga bahay. Sa sarili natin, 2-3 beses tayo naliligo sa isang araw. Malinis tayo. Hanggang sa bahay natin, malinis tayo. To some extent, hanggang sa labas ng bahay natin, yung small communities natin, barangay, maayos tayo. Tapat ko, linis ko, barangayan, kapitbahayan, magkakakilala, nagtutulungan para malinis ang barangay. Ang challenge lang talaga, is paano natin mailabas yung kabutihan na yon at kalinisan na yon at values na yon sa ating small communities, papunta na ngayon sa common space, sa mas malaking community. Pag nandun ka na sa EDSA, pag nandun ka na sa Quezon Avenue, nandun ka na sa LITEC, sa Commonwealth, sa Rose Boulevard, di ba? Makikita mo kasi sa video namin, sa mga video, sa surveillance video namin, pag nandiyan na sa medyo malalaki ng lugar, titigil ang kotse, may daladalang basura, ilalagay sa ilalim ng poste. Naka-pedicab, ilalagay sa, di ba? Gagawin mo ba yun sa bahay mo, sa harap ng bahay mo, iiwanan mo ang basura sa harap ng bahay mo? Hindi. Ilalagay mo may naglalagay ng mga kababayan natin doon sa common space. Kasi pagdating sa common space, ang bahala na yan. Bahala na si Magellan dyan. So sana, yung treatment natin sa common space ay dapat pareho na ng treatment natin sa bahay. Yun ang pinaka-challenge natin ngayon. One solution dun daw sa garbage problem is waste to energy. Ibig sabihin, magtatayo ng mga incinerators na isang possible solution. In fact, sabi, Sweden, nag-i-import pa sila ng basura para i-feed yung mga incinerators nila. Ibig sabihin, the problem is, yung mga environmental groups, talagang oppose sila dito sa incinerators at waste to energy. Paano natin solve yung ganong problema? That's the reason why there is a need to revisit the Clean Air Act. No? Pero, ito i-qualify natin. The waste to energy scheme is not an end-all, be-all. The waste to energy scheme is still just a part of the bigger system na dapat may interplay para ito maging effective. Kasama na dyan yung disiplina, segregation, yung recycling, reduction, reuse. At ang landfill nandyan pa rin. Hindi naman lahat pwedeng dalhin sa waste to energy. Lahat, meron talagang mailalagay dyan na dapat ito dadalhin sa landfill. Ito dapat ilagay sa composting. Ito dapat hindi talaga ito, ilalagay ito sa recycling talaga. Paano mo waste to energy ang bakal? Paano mo waste to energy ang mga plastic? Ang plastic is yes, very good yan. Ang waste to energy, kaya nga dapat, yan ay talagang kailangan talagang masegregate yan. Para ang mga plastic, kasi yan ang talagang gusto ng waste to energy ng mga planta natin if ever na matuluyan. Kasi yan ay mataas ang energy output niyan pag if-need na siya. So, ibig sabihin, hindi ang silver bullet na on its own, it can stand. It has to be part of a bigger system and one component dapat ang waste to energy. Okay? Sir, kanina you made mention of yung mga engineering interventions. Yes. How important they are to control, to curb itong worsening situation ng flooding in the metropolis. But then, merong isang muka itong bagay na ito. Considering that not so long ago, nakita natin na merong mga binaboy, sinalahula ng mga proyekto na ang epekto ay direkta sa mga mamamayan. From where you are now, ibig sabihin, yung MMDA specifically, meron ba kayong nakita na tukoy ng mga proyekto dito sa Metro Manila na sa tingin ninyo ay medyo may anomalya and at the same time,
imbis na makabuti, nakasama pa dun sa sitwasyon ng pagbaha sa Kamaynilaan. Well, directly, yan ay inimbestigahan naman na ng ombudsman. No? Ayoko mag-subjudice dyan. At lahat ng yan ay inimbestigahan. As to the effectiveness of the engineering intervention, may mga pinag-uusapan kami ng DPWH na kailangan siguro adjustments. Like the booster pumps. Baka may mga booster pumps na kailangan dagdagan ng mas maepektibo na trash trap para kasi pag pumasok ang basura sa booster pumps, lalo lang na magkukos ng dam, pagdadam ng tubig at lalo lang tataas ang tubig, no? So there are certain, hindi naman perfect ang lahat ng engineering interventions natin eh. So there are things na at the end of the day, pag na-find out na, siguro nang dinesign ito noon, ang situation is ganito. Kaya lang, nung matapos siya, baka nagbago na ang situation at there might be another facility that needs to be constructed or baka siya kailangang i-remove na para mas angkop sa current situation. So may mga ganon. Jen, kumusta ang dynamics ng MMDA at ng LGUs? Considering na maraming bagay na gustong ipatupad ng MMDA, pero at the local level, naintindihan natin na yung politika is paramount sa survival ng mga politiko. Meaning, hindi ba kayo nahihirapan na ipatupad? Kunwari, yung sa issue ng paglilinis ng mga estero, pagtatanggal ng mga squatter, mga shanties na nandun sa daanan ng tubig, hindi ba ito nagiging problema sa inyo? MMDA and the LGUs, walang conflict dyan dahil the MMDA is working closely with the LGUs through the Metro Manila Council. Ang chairman natin ay nandyan. Ang presidente ngayon natin si Mayor Francis Zamora ng San Juan, and they are working very, very closely on that. So, ang MMC, mayroon na nga ginawa last year na resolution for yung controversial na increase ng mga penalties regarding sa pagtatapon ng basura na kailangan ng Enabling Act ng mga local government units. So, ngayon, nagtatanong na si Mayor Francis, parang last week, ay tinatanong kung ano na ang status ng Enabling Acts na mga ginawa ng local government units. So, ganun ang interplay. I don't think there will be conflict. At ang MMDA mismo, ang nag-a-act as a coordinating body at na nag-orchestrate ng lahat ng mga ginagawa, especially in these problems that really do not recognize political boundaries like traffic, like baha, like basura. Wala yan. Walang political boundaries yan. Ang tubig from one LGU goes to another LGU. At hindi naman nila sinasabi na pag galing dito, hindi pupunta. So, it's the MMDA's job to orchestrate and harmonize all these projects to ensure that every project implemented by the LGUs are complementary with each other. Alam ko yung sa Espanya, Perinya lang dyan, problem ng flooding. Pero I think merong proposal dati na mag-dig ng parang impoundment, water impoundment sa loob ng campus. Pero umangal yung UST administration. Tingin ko pwede naman hanggang ngayon kasi parang football field yun pwede na talaga sa ilalim. Paano nyo masasolve yung ganung problema na gusto ng gobyerno na masolve yung traffic problem pero ino-oppose naman ng private sector? One of the engineering interventions, tama yan, the construction of the water cisterns ng mga water impounding areas sa mga strategic area para ang tubig ay doon muna pupunta bago ibalik sa waterways para hindi umapaw. Okay yun. Siyempre, kasama sa mga concern dyan, right of way, dahil marami dyan ay ilalagay sa mga private spaces, privately owned lands. So, yan ay mga nitty-gritty, yan ang kasama sa mga challenges yan, sa mga details na pinaplansya bago natin gawin ang lahat ng ito. Although, siyempre, marami yan hindi naman isa, 30 actually yan ang nasa pipeline, 30 yan or more. Ang mga lugar na inaay natin, na lalagyan natin ng water cisterns, ang isa niyang water cistern, ang plano nga dyan, 10 meters deep. Ganun kalalim yan, ha? Yung sa BGC, ano ba yung lesson So, sa doon? BGC, hindi lang natin alam, meron dyan sila sa Burgos Circle. Ang ilalim niyan is water cistern yan. Kaya dyan napupunta muna ang tubig pag malakas ang ulan bago ilabas nila sa mga waterways pag wala na yung ulan.
Pero I know that yung Marikina, madami yatang may project sila na, Yeah. na lessen talaga yung flooding problem. Yeah, Quezon City actually, meron ding mga water cisterns na natapos si Mayor Joy. So, ayan, kasama sa mga engineering intervention, kasi may modeling na ginawa ang Project NOAA sa UP na ito ang flooding. Yan, pakita nila. Sa ganitong ulan, ganito ang flooding. Pero pag may water cistern, may mga water impounding areas, ganito na lang ang flooding for the same ulan. So maganda yun eh. Computer-generated yun. Kaya na-identify kung saan nilalagay at kung alin ang mga spaces na available at kung gaano kalaki ang capacity, ano yung mga specifications ng mga water impounding areas na yun.